At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto nga ay Rescue Luffy nga tayo ngayon. So tignan natin kung sino-sino yung mga napipisil na pwedeng tumulong at magligtas kay Luffy sa kamay ni Imo Sama. So syempre hindi natin isasama dyan etong si Zoro at saka nga etong si Sanji. So out of the picture na etong dalawang pakpak ni Luffy kasi nga si Zoro nandun sa side ni Summer at eto naman si Sanji nandun na naman kay Killingham. So syempre hindi naman agad-agad ganun kadali makakalis etong dalawa dyan kay Saint Summer sa kay Killingham para tulungan etong si Luffy. So dahil dyan ay may dalawang wildcard character yung naiisip na pwedeng tumulong dito kay Luffy. Pero bago natin tignan yung dalawang wildcard na yan ay tignan muna natin yung posible na pwede talagang tumulong sa pagkakataon na to dyan kay Luffy. At ayan, huwag natin patagalin pa, simulan na natin yan. At yung napipisil na tutulong nga dito kay Luffy, unang-una ay etong si Usopp. So syempre hindi hahayaan ni Usopp, di siya magi-standby lang dyan manonood na ganyan na yung nangyari sa best friend niya at wala siyang gagawin. So syempre gagawa ng paraan somehow itong si Usopp para nga matulungan at iligtas itong si Luffy, lalo na parang mamamatay na rito itong si Luffy. At ayun pa, di ba sinasabi nga natin kahit dati pa na itong Elbaf arc ni Usopp yan, pero hanggang ngayon ay parang wala pa tayo nakikita dyan na talagang yung parang matindi na contribution ni Usopp. So kaya marami sa One Piece community natin sinasabi na mukhang eto na yung oras ni Usopp para mag-shine siya. At ayun nga, ililigtas niya itong kapitan nila dyan sa kamay ni Imo Sama. Pero syempre, maliban pa dyan, ay tinitignan nga rin yung ibang part pa o ibang kasamahan pa ng Straw Hat Pirates natin. Kasama na itong si Jinbei. So marami na iniwala na magiging malaki talaga yung tulong nito ni Jinbei sa pagliligtas dyan kay Luffy. Kasi nga kung mapapansin niyo sa panel na to, ay nagawang protektahan ni Jinbei si Prince Loki laban dun sa atake ni Imo. So yung sa ginawa na yan ni Jinbei, masasabi natin na parang malaking achievement na yan kasi hindi naman basta-basta nasasalag o nabablock yung atake ni Imo, pero ito si Jinbei parang andali niya lang na nablock itong pag-atake ni Imo. So somehow ito si Jinbei magiging support yan para nga iligtas ayang si Luffy. Pero syempre hindi naman natin maisantabi dyan itong si Nami pati na itong si Brook. So yun, itong dalawa na to alam naman natin na gumagamit ng mga elemental attack itong si Nami at saka nga si Brook. So itong si Nami pwede niyang gamitin yung kanyang kidlat laban kay Imo at ito naman si Brook pwede niyang gamitin yung kanyang yellow. Pero yun nga lang ang tanong rito, kung uubra itong mga elemental attack ng mga Straw Hat Pirates natin laban kay Imo, kasi nga napakalupit ni Imo, kala mo may pagkasa demonyo hindi basta-basta tinatablan So yun, basically yung unang-una talaga na pwedeng tumulong at magligtas dyan kay Luffy ay walang iba kundi ito mismo, yung mga Straw Hat Pirates na malapit lang sa kanya. Pero yun nga, itong rescue na operation na to parang magse-center yan dito kay Usopp. But anyways ay maliban pa rito, yung isa pang napipisil na pwede nga tumulong kay Luffy ay eto namang si Gaban. So nakita naman natin diba na umalis etong si Gaban, sumama siya dyan kay Sanji sa kay Zoro pabalik dyan nga sa battlefield. At eto ngayon wala pa tayo nakikita kung ano na nangyari dyan kay Gaban. So hindi pa natin alam kung saan pupunta etong si Gaban. So kung dediretso ba siya dun sa village para nga tulungan yung ibang mga higante doon at iligtas sila Colon, o di naman kaya ipaubaya na ni Gaban yung village doon kay Sanji at eto dumiretso na siya papunta rito kay Luffy para tulungan nga siya sa pakikipaglaban dyan kay Imo. Pero ang isang problemang nakikita rito, kasi di ba itong si Gaban nagtamo siya ng matinding pinsala tapos bumalik kagad siya dyan sa battlefield, hindi pa siya totally nakaka-recover talaga so mahina pa ibig sabihin itong si Gaban. So kaya ang tanong, kung harapin niya man itong si Imo Sama para tulungan si Luffy, ano kaya yung magagawa ni Gaban dyan? So parang mula sa pagiging heavy hitter ngayon naging support type itong si Gaban, kasi nga hindi pa siya nakaka-recover ng fully. But then ay maliban pa nga rito kay Gaban, may isa pa na prospect yung pwedeng tumulong kay Luffy at ito ngayon si Prince Loki. So yung marami iniisip na itong si Prince Loki hindi lang yan mag-i-stay na nakahilata lang na mag-i-stay siyang down lang dahil nga sa pinsalang natamo niya dyan kay Imo Sama. So although matindi rin yung injured na nakuha niya, pero mukhang hindi papayag itong si Prince Loki na maging ganyan lang yung kahinat na ni Luffy. So kumbaga hindi niya hayaan na mamatay itong si Luffy basta-basta. Kaya kahit na medyo injured, hindi medyo talagang matindi yung nakuhang pinsala ni Loki dyan kay Imo, tatayo at tatayo itong si Prince Loki para tulungan na yung si Luffy. So grabe ang lala talaga lahat ng mga malalakas na pwedeng tumulong sana kay Luffy para iligtas siya, lahat may mga tama rin. Tapos yung mga natira, lahat mga support
support type. So kaya nga ang hirap nito. Ang hirap isipin kung sino yung pwedeng tumulong dyan kay Luffy. At ito na nga ngayon, dito na papasok yung dalawang wild card na character na sinasabi na pwedeng tumulong dyan kay Imo. So siguro nahulaan nyo na nga to. At isa dyan ay unang-una, itong si Shanks na nga natin. So yun, so maraming naniniwala na biglang darating itong si Shanks para nga iligtas itong si Luffy dyan. Pero yun, ako hindi ko alam talaga actually kung paano mangyayari yan na biglang darating si Shanks dyan sa eksena at matutulungan niya, maliligtas niya itong si Luffy. So kasi ang pinupunto dito ng marami, kailangan kasi talaga ng heavy hitter, yung talagang malupit na hitter para tumalo, hindi naman kahit talunin, para nga makasabay lang dyan kay Imo Sama. So yun nga kasi, ang natira dito kay Luffy, mga puro support type eh. So kung titignan, talagang walang uubra laban dito kay Imo Sama. So kaya ito si Shanks yung napipisil dyan. At yung pangalawa naman na wild card natin na character na sinasabing pwedeng tumulong dyan kay Luffy ay walang iba kundi ito namang si Monkey D. Dragon, yung tatay niya na mismo. Kasi di ba ay nakita nga natin sa pinakauna pa nito na One Piece natin, na nasa bingit din ng kamatayan ito si Luffy, ay di ba nga dumating itong si Dragon at niligtas niya ayang si Luffy. So ayan eh, yung tatapusin na siya ni Bagi, pupugutan siya ng ulo, yun nga sakto biglang dumating dyan itong si Dragon. So yun, so ngayon iniisip na ganyan din yung posibleng mangyari, na ito nga nasa bingit na ng kamatayan itong si Luffy, kaya possible biglang dumating dyan itong si Dragon para nga i-rescue itong kanyang anak. Pero yun, same pa rin yung tanong, paano darating o paano pupunta ng ganyang kabilis itong si Dragon dito sa may Elbaf para tulungan itong Straw Hat Pirates natin? Kasi actually yan lang naman talaga yung problema dyan eh, paano makakapunta kahit sino dyan sa dalawa, kay Shanks o si Monkey D. Dragon, dito sa may Elbaf ng mabilis. Kasi ako personally parang ang gusto kong dumating dyan eh, itong si Dragon. Gusto kong makita kung makakasabay ba itong si Dragon laban dyan kay Imo. Kasi hanggang ngayon, di ba, hindi pa natin nakikita eh kung ganong kalakas itong si Monkey D. Dragon. So medyo na-intriga lang ako kung ganong kalakas nga ba itong si Dragon, kung uubra ba siya laban dito kay Imo Sama. But anyways, ay ayun nga, yung dalawang wild card natin na character na napipisil ngayon ng One Piece community natin na pwedeng tumulong dyan kay Luffy. Pero ito yung isang option na pwedeng mangyari nga dyan, na walang tutulong dyan kay Luffy, at ang mangyayari, itong si Imo Sama, papabayaan nyo na lang itong si Luffy. So kumbaga yung mga normal lang sa anime, yung pagkasaksak sa'yo ganyan, kapag nakita ka na talagang talo ka na, yung parang mamatay ka na, ay papabayaan ka na lang, iiwan ka na lang hanggang sa mamatay ka. So posible, baka ayan yung pwedeng gawin nga nito ni Imo Sama. Kasi total, para naman kay Imo walang kwenta eh. Itong si Luffy mahina lang siya. So kaya yun, baka hindi na bigyan ng pansin ni Imo itong si Luffy. Pagkatapos nga ng ginawa niya na yun, parang tinapos niya na eh itong si Luffy dyan. But then pagkatapos nga nito is yan guys. So hanggang dito lang itong video natin. At ayan, kayo ba, sa tingin nyo, sino nga ba yung pwedeng tumulong dyan kay Luffy? At ayun ba, posible nga ba na biglang dumating yung dalawang wild card natin, si Shanks at saka si Dragon? O di naman kaya, baka ito yung mangyari, iwan na nga ni Imo itong si Luffy dyan, pabayaan niya na lang yan. Kasi yun nga pala, maalala ko lang, di ba, itong si Imo nagmamadali nga yun bumalik eh dun sa may Marijoa, kasi under attack ngayon, inaatake yung Marijoa. So kaya yan lang naman guys yung mga may iwan ko sa inyo ng mga katanungan. So yun, kung meron kayong mga komento patungkol rito sa video natin, ay pakilagay na lang dyan, pakiiwan na lang guys sa may baba. So yan nga ulit guys, maraming salamat sa walang sama pag-support at panood dito kay One Piece natin. So yun, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.